Ang kanang kamay ng lalaki ay naging babae. Gigisingin niya ito tuwing umaga, parang alarm clock. Pagkatapos ay bababa si Jenny para maghanda ng almusal para kay Jack. Bago makapag-react si Jack, aksidenteng nalaglag ni Jenny ang itlog at hindi niya ito napigilan. Habang naghahanda si Jack para sa paaralan, tutulungan siya ni Jenny na magsuot ng sapatos. Dahil nakabukas ang kanang kamay ni Jack, isang babae ang nagbenda-benda dito araw-araw bago siya pumasok sa paaralan. Dati si Jack ang delinkwenteng kinatatakutan ng lahat. Ngayon mas nakakatakot ang kanyang nakabenda na kamay. Walang nangahas sa classroom, lumapit ka sa kanya. Hindi kayang harapin ng presidente ng klase ang mga delinkwente na may mga sarcastic na komento. Pero si Jack ay walang pakialam dito. Si Jenny lang ang nakakaalam na hindi si Jack ang bully na inaakala ng iba. Noong recess, isang grupo ng delinkwente mula sa ibang paaralan ang dumating para hanapin si Jack gamit ang kanang kamay ni Jenny. Ayaw niyang makipag-away pero nagulat siya nang hinarap sila ng class president. Hindi interesado ang mga delinkwente sa pangangatwiran. Sinampal siya ng isa sa kanila at sinubukan siyang kaladkarin para makipag-usap. Walang nanonood ang nangahas na tumulong. Nang mawalan na siya ng pag-asa, dumating si Jack na parang knight in shining armor at mabilis na pinabagsak ang grupo. Dahil dito nagbago ang pananaw ng class president kay Jack, ngunit ayaw siyang palayain ng mga delinkwente. Nahuli nila ang isang kaibigan ni Jack at nagpadala ng liham ng hamon sa kanya. Nang makita ito ni Jack, tumakbo siya palabas. Nakita ng class president ang mga piraso ng challenge letter na punit-punit na sumunod. Nalaman na si Jack ay lumalaban, hindi siya nakatiis at tumakbo papasok sa direksyon ng kanyang pag-uwi. Hindi inaasahan ng pangulo ng klase na ito ang mangyayari. Nang magsimula siyang mahulog kay Jack,